up guys, Church from TV, back another episode of Reaction Time again guys. Bago po tayo mag-start, disclaimer muna tayo, no? This is just a reaction video. Wala tayong nilalait na tao or gumagamit ng ad hominem na statement sa mga topics natin dito. Pawang simple opinion lang ng isang Pinoy netizen. So ito medyo talagang sensitibong topic to, no? Lalo-lalo na tila tabu ito sa Pilipinas. Kaya marami dito, taasan nyo lang po talaga yung pangunawa nyo. Again, no, ang inuulit ko sa mga ganitong diskusyon, lalo na itong topic natin na Doc Adam versus the Hungry Syrian Guy, tama ba ako nagkakamali, ay ang konteksto po nito ay poverty porn. So guys, sa comment section natin, no, ipipin ko po doon yung Tagalog na paliwanag kung ano po ibig sabihin ng poverty porn. Sana po unawain po natin to. Pag-uusapan po natin dito, hindi po yung pagkatao ni Doc Adam o ni Hungry Syrian Guy. Pag-uusapan natin kanilang opinion. Tapos hindi natin ako-sino kasi at the end of the day nga sinasabi ko, ang puso ng tao, di naman natin nababasa yan. So hindi natin alam, ang Diyos lang po nakakalam ng puso ng tao. Yan din po ang sinasabi ko nung panahon niyang kasagsagan ng kasikatan ni Francis Leo Marcos. Basta nakasuhan siya at talagang convicted, doon, kulong nyo. Pero kung tumutulong siya na sabihin natin may coordination sa local government, edi ayan yung tumulong. Pero syempre, yun nga, may konteksto nga ng poverty porn na this year ko lang din naman natutunan. So again, no, guys, nasa pin comment po yung topic tungkol sa poverty porn para magkaroon po kayo ng idea kung bakit nga ba nagkasigalot ng dalawang to. So start natin sa post po ni Doc Adam. Basahin natin to at mag-react tayo. It was posted August 14. Sabi dito, I really don't like this kind of video. So ito po yung sinasabi ni Doc Adam. Ayan, yung food supply for Lolo who didn't eat for 2 days during, ayun, so pinapakita nga dito yung parang kalunos-lunos na kalagayan ni Lolo at kung papaano nailigtas ito ni Mr. or ni Hungry Syrian Guy. So yun ang konteksto nito. Balik tayo ngayon doon sa comment. Sabi dito ni Doc Adam, to me, it's exploitation. Ang ibig niya sabihin dito, sa paningin niya, sa kanyang opinion, ang videong ito ay exploitation daw po. So bakit? Basahin naman natin dahilan. Yes, the old man got some food, but what did he lose? And what did Hungry Syrian gain? Hungry Syrian gain 2 million views. YouTube ad revenue $3,000 to $6,000. Okay, magko-comment tayo dito, which is I do agree na syempre, to be fair naman doon sa matanda, may nakuha siyang pagkain eh. Meron siya nakuha ang pagkain, pero syempre meron din siya nawala na tinatawag nga natin doon dignidad. Kasi nga, alam mo yun, nakita mo sa madlang people, kahit naman siguro ikaw, ayaw mo namang ma-expose ka sa buong mundo na naghihirap ka at ito na lang ginagawa, ito na lang kinakain mo. Tapos may tutulong sa'yo na binibidyohan ka. Sa tingin mo, kung baliktad natin sa sitwasyon na ikaw yung matanda, payag ka rin ba sa ganon? Of course, papayag ka kung walang-wala ka na kasi wala ka ng paki sa dignidad mo dahil importante yung kumakalamusik mura. So, dyan po ang konteksto po ng poverty porn. Next, ang sabi niya po dito, meron po daw ad revenue na $3,000 to $6,000. Ayan. So dito medyo estimate lang naman ito. So speculation, kumbaga, siyempre si Hungry Syrian Guy lang naman po talaga ang nakakaalam kung magkano ang revenue ng video na yan, no? Tapos fame, which is totoo naman, sumikat si Hungry Syrian Guy, may bago nga siyang bahay na paggawa, di ba? Then subscribers, true din. Then a hero status, totoo rin din po. Let's continue. The old man gained some food but lost dignity. If you want to help, help. But you don't need to film it all and show everyone that you are helping. Ayan. So dito tayo ngayon, siguro sabihin natin, may mga pagkakataon kasi na ang mga gawang mabuti o yung mga charity is dapat ipakita. In a sense of isa kang charity institution. Kailangan mong ipakita na ito ang ginagawa niyong trabaho. For example, yung ang kinukwento ko lagi, ang favorite kong example is sa MCGI. Meron silang free store. Meron silang free portable water, meron silang mga kung ano-anong mga programa. Kung hindi nila ipapakita yon, sino po ang makakaalam ng mga ganitong gawain? Sino ang mag-a-avail? So sa konteksto na bakit kailangang i-video, yun po ang isa sa mga rason na nakikita ko kung bakit kailangan. Pero meron din namang part na hindi mo naman dapat i-video, lalo-lalo na kung solo ka. Solo ka. Punta ka ngayon sa isang matanda o sa isang pulubi, puntahan mo out of nowhere, o bigyan kita ng pera o bla bla bla, ganyan, naka-video, o nakita ko naghihirap ka, naka-video. Siyempre, iba na naman konteksto yun. Lalo-lalo na ako, ang dami kong nababasa dito na parang sinasabi sa comment section, no, sinashare lang nila ang blessings nila. Eh di ba, sabi nga doon sa Bible, kung kayo ay Katoliko o Kristiyano, di ba sabi nga doon sa Bible, pag nagbibigay ka ng yung tulong, abuloy o
alms, kung di ako nagkakamali, ay hindi mo nang dapat pangalandakan sa buong mundo, diba? So, yun lang yung nakikita kong irony, baka nakakalimutan ng ibang tao na dapat yung paggawa mo na mabuti, hindi mo naman pinangangalandakan. Kasi nga, pagiging boastful na lang yun, diba? Baka kasi, yung ibang tao, baka hindi alam yun, no? Yun lang naman ang ano. Next, balik na tayo, nawawala tayo agad. But you don't need to film it all and show everyone that you are helping. So yun nga yung sinasabi ni Doc Adam. I see 40 patients a day. I help them but I don't film it and show everyone. Siguro ang comment lang natin dito, doktor si Doc Adam. So kung may darating talagang pasyente, I think illegal yata na videohan sila. Except na lang siguro kung may consent at sabihin din natin, kasama rin siya sa programa ng isang charity institution na syempre kailangan ipakita na mayroong programa at kailangan niya lumitaw. Para sa akin, okay lang na i-film yon. Tapos, help does not need to be filmed, recorded, and posted on YouTube. No to poverty porn. This video has 100% likes, so people obviously don't agree with me. So I'm ready to be bashed. But they are my thoughts. Yours, Doc Adam. So dito makikita natin, ang sinasabi ni Doc Adam, obviously alam niya na mababash siya. Pati rin ako, for sure, maraming magbabash sa akin dito dahil hindi pa nila siguro na-accept ang konteksto ng poverty porn kung saan naloloko yung tumutulong at saka yung natulungan. Kaya I suggest po talaga na pindutin niyo po yung comment sa pin natin dito na ine-explain po kung ano nga ba ang disadvantage ng poverty porn po. Ngayon, at nakakailang minuto tayo, 7 minutes, no? Puntahan naman natin yung part po ni Hungry Syrian Guy na medyo mahaba-haba to, no? So, sana habaan lang natin yung pasensya at pakikinig. Let's go. Okay, the Hungry Syrian Wonder is feeling motivated. So, doon siguro sa nabasa niyang post, na-motivate siya no? Si Basil, kung dahil kahamali, no? Basa, Dear Doc Quack Adam. Let's hold on for the second. Ang ganitong maganda siguro, ako guys, ang lagi kong sinasabi sa inyo, pag magkikipag-argument kayo, iwasan natin ang name calling kasi wala na sa subject. Kung gusto yung mapakinggan ng formal, maging maayos ang yung usapan, huwag tayong papasok sa ad hominem tsaka name calling kasi mawawala kayo sa lisya. Yun lang naman. Ang una kong komento doon, dapat, Dear Doc Adam, be formal as it is. Medyo, off itong ginawa ni Mr. Hungry Syrian Wanderer, no? Let's continue. First and foremost, I do accept criticism. It's part of our world. I usually ignore, but I won't let a foreigner like you who claims, hey, I'm Doc Adam, and I'm not Pinoy baiting. Okay, stop muna tayo doon, no? Meron term dito na sinasabing Pinoy baiting. So, lahat ng foreigner sa Pilipinas, pag nag-content ka ng Pilipino, usually, tinatawag dyan Pinoy baiting. The question is, ano ba ang definition mo ng Pinoy baiting? Ako, para sa akin, wala pa kasing literal na definition yan yung Pinoy baiting. Ewan ko lang kung nasa UP Dictionary na to or kung sino mang nagbigay na talaga ng official meaning ng Pinoy baiting. Pero kung babasahin natin yung salitang bait, sa salitang baiting, ito ay parang pamingwit o gumagamit ka ng kultura, tao na Pinoy na ito yung content ng isang foreigner para makuha niya ang views ng mga Pilipino. Alam naman po natin guys na ang Pilipinas at ang mga Pilipino number 1 sa internet yan. So tiba-tiba talaga yung pag nag-view ang isang foreigner reaction video sa Pilipino. Tiba-tiba yan for sure. Kaya nga meron tinatawag na Pinoy baiting. The question is it wrong ba? Or is it okay lang? For me, as long yung Pinoy baiting, no, ay nagbibigay lang naman siya ng reaction. Talagang yun ang reaction niya. Yung iba naman, ine-exage nila. As long as walang maling binibigay na impormasyon, natutuwa ang mga audience kasi nakatwelahan sila dun sa foreigner na nagre-react na tuwan-tuwa sa Pilipino. I see no problem in there. Ang problema lang naman kasi dyan, pag ang Pinoy baiting mo, pinasukan mo ng poverty porn kasi yun nga, ang poverty porn ay tinatawag nga na exploitation ng mahihirap at ginagawa itong negosyo. Okay, let's continue. Manipulate people's mind into thinking you are not, where in fact all your contents are targeting Filipino viewers. I agree, again, inuulit ko, kay Doc Adam, lahat ng foreigner, halos lahat naman yung Pinoy baiting. The question is, ano intention mo sa Pinoy baiting? Ang intentions ng channel ni Doc Adam, ako, personally, nakikita ko, medical information, debunking mga medical malpractices. Si Hungry Syrian Wanderer, originally, ang kanyang content po is travel and food vlog sa Pilipinas. So, yun ang kanyang baiting.
However, kung titingnan nyo po yung statistics niya dun sa most popular, mas pumatok po sa kanya ang tinatawag nga po na charity vlogging. So, mula nun, dun na siya nag-stick at medyo binitawan niya na ang travel at saka yung food vlog. So, stop acting you are different, it's silly. Magpaka-totoo ka nga. Ayun. Next, second thing, stop spreading fake news. Do you really have to post my revenue on this particular vlog I did? What's your basis? Get your facts right. Okay, meron akong video guys, no. Siguro lagi ko na lang dito, yan, diyan ko na nalalagay, no, kung magkano po ang usual na kinikita ng isang charity vlog. At meron tayong mga pinapakitang statistics doon. Papakita ko yung halimbawa na malapit sa katotohanan. Kahit papaano, malapit yung presyuhan. So, I'm not sure lang doon sa video na pinakita ni Doc Adam kung yun yung video na yon at di ko na na-check. Pero to, nandito po. Tingnan nyo po kung magkaroon kayo ng idea kung how much ang kitam. Pero usually po, no, ito, ang naalala ko, ang 1 million views sa Pilipinas, usually, umaabot po ng 40 to 50,000. Ayun. Okay, let's continue. Get your facts right. Before posting on social media, baka madagdagan kaso mo spreading lies. You said I earned 3,000, 6,000 USD on this video. Oh lala, talaga? Wow ha, the 3,000 USD alone is exaggerated. In fact, you re-uploaded this video of mine and got copyright strike from the music I use. So, did I earn? You want proof? You want proof? Hit me up privately like a man. I'll show you everything as black and white. Okay, dito no, siguro para nga sa akin, no, I think it's quite exaggerated yung 3,000 to 6,000 dollars sa isang video na umabot lang ng 2 million, I think. Yung kay Miss Ivana, again, no, nasa link yung nandito, no, yung kung magkano kinita ng isang 20 million, nakalimutan ko na lang talaga exactly. Pero for me, I think it's exaggerated. Pero natutuwa ako sa sinasabi dito ni Hungry Syrian Guy na pwede niyang ipakita daw privately. So, mas maganda sana, no? Ako, ang opinion ko lagi dito, kung isa kang charity vlogger, ipakita mo black and white. Para fair is fair. Pero syempre, kung gusto niya ipa-private ito, syempre, karapatan din naman yan. Sa akin lang, transparency, kung gusto nyo. At saka syempre, yung accountability nung mga dinodonate, o kaya yung mga tulong. Kasi nga, charity nga yun, di ba? Next, meron dito tinasabi na copyright strike si Doc Adam. So, meron tayo, ayan, nakikita nyo na sinasabi si Doc Adam dito na hindi naman copyright strike, kundi copyright claim. Kumbaga yung music niya na nagamit doon sa video na yon ay napupunta ang revenue hindi kay Doc Adam, kundi doon sa gumawa ng music label. So, to be fair ulit kay kay Hungry Syrian Wonder, kay Basil, totoo naman ang sinasabi niya dito na possible na hindi naman talaga siya kumita. Pero, posible rin na yung music na yon binayaran na ni Basil para maging sa kanya yung tugtog na gagamitin. Posible rin naman po yun. Let's continue. How sure are you na food lang na ibigay ko? And ano pakim mo sa earnings ko if most of it are given back to the community? Okay, how sure are you na food ang naibigay? Well, to be fair din naman, syempre di naman natin na nakikita lahat-lahat, kaya mahirap din hatulan, no? Tapos, the question is, ano ba ang hatian ng charity? Kasi tandaan natin yung charity, no? Tandaan natin palagi na nawawala na sa kaisipan natin ngayon. Yung charity po, ito po yung pagbibigay ng tulong o isang serbisyo sa pamamagitan ng pagtulong sa kapwa, bigay ng pagkain, pera, nang wala pong hinihinging kapalit. So nalulungkot lang ako na may mga comment ako na nababasa sa sabi nila, ano naman kung kumita siya sa pagtulong niya. So hindi, wag po natin tawagin charity, yun, vlog yun. Business na po yun, pinagkakakitaan na po yun, di ba? So siguro, ang pinakamaganda perfect example talaga dyan si Mr. Beast, no? So siguro gagawa na lang natin ng part 2 itong video na to para mapakita ko yung kasukasuhan kung ano ba talaga ang tamang charity vlog or paano ang tamang hindi na mo gagamitin ang formula ng poverty porn. Next, whether I film it or not, I support a lot of private charity and never brag them, which is tama yan. Hindi mo kailangan i-brag ang mga bagay-bagay except na lang kung katulad ni Miss Angel Locsin na laging nakukuha na ng mga picture ng mga paparazzi na pumupunta kung saan sa anggera, kalamidad, which is ewan ko lang kung kung talagang totoo yun, pero siguro naman bakit di naman niya gawa yung pinipicture niya yung sarili niya, nagpo-post sa sarili nila. Usually tabloid ang nakakuha nun or mga news source eh. Next, I post videos, yes,
to inspire people and to show the reality, not to degrade them, because every video I post always has a lesson. So ito nga po yung sinasabi ng poverty porn, na sometimes hindi talaga nila nauunawaan nung tumutulong tsaka yung natutulungan, na meron talagang bad effect itong poverty porn, na they thought na talaga nakakatulong. Ako feeling ko, no, sa puso ko talagang tumutulong ito si Basil eh. The question lang is yung pamamaraan. Again, no, sa next topic natin papakita ko yung paraan ni Mr. Beast kung paano niya tinanggal yung poverty porn sa kanyang videos, no, at kinonvert niya to sa mas magandang content na tinatawag na nga niyang Beast Philanthropy. I post always has a lesson to never look down on these people. So lahat ng tumutulong na pinapakita sa TV, social media, mali na agad. Bakit? Gusto mo puro negative lang ba ang nasa social media? Showing starving people and no one helps them? Is that better to watch or to see someone doing initiative para magkaroon ng malasakit sa kapwa? What about big TV shows who help people? Show them crying in their situation. Do you have anything against them? At the end of the day, nakatulong din sila. It served the purpose. So ito po yung yung medyo tricky. Kumbaga na ang diyan, at yung term na at least nakatulong. So, di po ba tayo nagtataka guys kung bakit yung mga convicted graft and corruptors na po mga plunderer, bumabalik sa pwesto. Yung isa nagbuduts, pero meron ng kaso yon. Yung isa naman po, naging mayor pa sa isang city dito sa NCR. Napatawad lang kasi nagkaroon ng pardon. Tsaka yung kanyang pamilya. Sa Pampanga, meron din kongresista doon na kahit alam nyo ng convicted na meron ng ebidensya, pero nananalo pa rin kasi ang kaisipan po na dahil tumutulong naman po sila. So yan ito nga talaga yung talagang problema sa poverty porn. It's deceiving talaga. At hindi napapansin o namamalaya nung gumagawa na ito na poverty porn na yung content niya. Ako kasi talagang naniniwala ko gusto nilang tumulong Hindi lang talaga tama yung pamamaraan. Let's continue. Exploitation. Yeah, I get your point. So at least naintindihan ni Basil yung point dun sa exploitation, I apologize to all people who thought it that way. It's never my intention. But what about you? So, binato niya kay Doc Adam, Aren't you exploiting yourself? Defaming to earn. Okay, exploiting yourself. I'm not sure kung paano na-exploit ni Doc Adam yung sarili niya. I'm not sure doon. Defaming people to earn. The question is, tandaan natin, when you criticize something, defaming ba agad pag yung produkto ang iyong kino-question o yung tao ang iyong questionin? For sure, cyber libel po aabutin nyo kung yung tao mismo ang iyong inatake. Pero kung ang produkto ng isang taong yung inatake o yung kinikriticize, I think hindi naman po siguro yun defaming. Kumbaga, nagbibigay ka ng opinion mo sa isang produkto. Next, like what you said, I can help without filming, which I do, FYI. But can you also privately talk to people you are debunking? Oh yeah, you can. But yeah, just post it online because that's how you earn also, right? That's what you are famous for. So meron niya siyang mga mga sigurong alam din to si Hungry Syrian guy na patungkol kay Doc Adam na yun nga may mga private talks daw di umano sa debunking. And yeah, may idea rin naman ako pero I don't think naman na para sa akin na again, di nga natin nababasa ang puso ng tao, it's either ginagamit ni Doc Adam na na para scheme or what, posible. Pwede rin naman nakipag-usap siya sa mga taong to dahil gusto niyang magkaroon ng kaayusan or gusto talaga niya ng medical transparency, pwede rin. So mahirap ng yan kasi mga na yan speculations. Let's continue. Third thing of all my videos, ito talaga napili mo i-criticize. This video was last March 2020 pa, kasagsagan ng first lockdown. And to tell you something, since I know you probably don't really know me and you just want to make a content out of me. Most of the people I help are from netizens, meaning they send me videos for people who I can help and their location. And this particular video, someone sent me that video. Kaya nga may credits yung video, di ba? All I did is to help him and to show people na yung pinost nila na hinahanapan ng tulong, natulungan na. Sending sa positivity during difficult time. And again, this is again ang classic example nga po ng poverty porn na hindi talaga nare-realize ng mga tao na merong you thought you're helping in a proper way pero meron siyang consequences. Again, nasa pin comment po yung explanation niya kung nalilito pa rin po kayo sa poverty porn. Let's continue. Bakit di ka nag-react sa mga tinulungan ko during calamity and disaster?
For example, taga Metro Manila ako, pero nakakapagpadala ako ng aid, financial at mga gamit hanggang remote areas ng Mindanao. Kasi mali din yon sa pananaw mo, di ba? I use my earnings to help people. I never crowdfund or did a charity drive to do my helping. Mabilisan ang tulong ko. Di ako naghahanap ng sponsor para sa mga charity vlogs ko. Videoan ko man or hindi, sariling pera ko ginagamit ko at sahod ko sa YouTube. Which I let people know that they are part of it because they simply watch me. Hindi ko kinredit ang sarili ko lang para magkaroon ng hero status. Okay, stop muna tayo doon, no? Again, ang pagtulong po talaga ay hindi naman masama. Ang problema naman po kasi doon kung paano nyo po i-execute yon. So, yun nga yung crowdfund. Meron po isang dito na guys, papakita ko sa inyo. Itong poverty porn content creator na to, umabot na po yung kanyang donation na 8 million pesos. Dahil nga po sa, ito nga po, gatong content na ang nakakatakot kasi dyan, wala pong transparency. Pangalawa, sabi ko nga sa inyo, yung style dapat kasi ng charity talaga, may coordination yan, may transparency yan. Yun nga, yung coordination sa local government, may transparency yan na ipapakita mo yung donation, kung saan napunta or what, yung earnings of paano na-divide para full transparency talaga. Anyway, let's continue. Siguro sa part 2 na yung ibang comment ko sa poverty porn. Like you said, I never beg people to watch me and subscribe to me, promising them to give all my earnings to people. I don't do that thing. Yet you ask people to help you to pay for your attorney's fee for your legal battles. Funny, right? Tapos sasabihan mo, hindi ka Pinoy baiting. Bakit di ka humingi ng tulong sa ibang lahi? Total, ikaw na mismo nagsabi, di ka Pinoy baiting. Reverse psychology. Hahaha. Bakit hindi international viewers mo? Take note, Tagalog pa contents mo, tapos di Pinoy baiting. Sinong niloloko mo? Hahaha. Again, pareho lang naman silang Pinoy baiting. The question is the intention, kung anong purpose mo sa pagpipinoy baiting. So, it's up to you kung anong decision mo, kung may mali ba o tama dun sa Pinoy baiting nila, no? Dito sa part ng hero status, no, hindi natin maiiwasan talaga guys na pag isa kang charity vlogger, merong kaisipan ang tao sa'yo na tatawagin kang hero status. Which is, again, nandito sa baba. Please, panoorin nyo lang po guys. Abahan nyo lang po talaga pasensya para ma-explain po dun ng kahit paano sa Tagalog yung poverty porn. And ang isa pang comment ko na lang dito, no, yun nga, nagkakaatakihan na lang sila sa ibang issue, which is, dapat kasi, I think nasagot naman na ni Hungry Syrian Wonder yung yung part ng sa pagtulong, no, pero I don't think hindi niya na-address pa dito as of this reading ang poverty porn issue. What's our difference? We are both on social media. We both earn, but I divert mine to something meaningful. What about you? Yes, all my contents are about Philippines and Filipinos. 2016, nagbablog na ako. I live here for 9 years. I'm one of them. I breathe here. My life is here. Ano gusto mo i-vlog ko? About Australians? Ikaw, nasaan ka? May punto dito si Hungry Syrian Wonder kasi medyo mas lamang siya in a sense of nandito siya sa Pilipinas. Pero again, hindi naman natin pwede i-discredit din naman yung medical information na hindi naman porket nasa Australia ka ay hindi na makakatulong yung health benefits na tinuturo mo. However, syempre, iba pa rin yung sinasabi nga natin nasa battlefield ka. Nandito ka sa Pilipinas. Iba pa rin syempre yun. Dito, lamang na lamang dito sa Hungry Syrian Wonder kasi nga, nandito siya sa Pilipinas at hindi ko matatanggal sa kanya na siya ang panalo dito sa part na to ng kanilang sagutan. P.S. I will never stop helping. You can criticize me all day. If you think I'm a desperate person like you who thinks I'm using people to get where I am, you are totally wrong. I don't depend on YouTube earnings. I have a life too, and I do upload normal vlogs without showing I'm helping. Yet, I get views. So don't think as if people only watch me because I show helping. I have a lot of things to focus on behind camera. I employ people from all walks of life, no requirements, and give them salary the same as educated people get, which some of my crew gets above minimum already doing the same thing as fast food worker does, and most of them, not all yet since I need to evaluate them, I'm giving them free benefits para wala kaltas at mas mataas pa sahod nila. Imagine, I have store crew sa maliit na retail store ko who earns monthly almost 20k free benefits. Pandemic pa yan ha, apart from the bonuses and treatment I give them. That's my advocacy. If you compute the income I give these people each month, kahit lugi na ibang negosyo ko, baka magulat ka. Kahit YouTube earnings ko hindi sasapat sa dami na sinusuportahan ko.
binrag ko ba itong private doings ko or na-vlog ba ako about dyan para sa hero status ko? I don't complain on what I do nor brag because it's my passion to change people's lives. I love this country. I'm one of them. I am Filipino. I contribute in this country not only economically, I'll be building a lot of businesses to hire normal people, kumbaga yung mga nasa laylayan para magkaroon sila ng oportunidad. What about you? You give lessons, yeah, and then starts criticizing your fellow creators. You want fame also this way, right? And earnings. Since the video you posted defaming me, you deleted it right away, haha, because it's a song copyright strike. You even mentioned you'll fix it first before uploading it, meaning you care about monetize of that video. Sino mas mukhang pera sa ating dalawa? So in terms nga, no, kung wala po kayong awareness sa poverty porn, makikita nyo dito sa argument na to, nananalo si Basil. And again, no, hindi natin sinasabi na masama ang pagtulong. Ang issue lang talaga natin doon is kung paano ang paraan ng pagtulong. Lalong-lalo na nga po yung poverty porn na issue na yan. I applaud Basil here, no, na talagang tumutulong siya. Kaso nga lang, deep inside siguro, sa isip niya tumutulong siya. Pero may times nga po, nasasabi nga natin na poverty porn po yung content. Yun lang naman po, hindi natin sinasabing masamang tao si Basil, hindi natin sinasabing gagamit siya ng Pilipino. Pero there is a concept of poverty porn na yun nga pumapasok yung kanyang ilang videos or I think majority na yata, I'm not sure. Pero again, let's continue dahil ano na to, personalan dito. You also mentioned you see 40 patients a day, you help them without filming. My family are also physicians. Of course, they are not allowed to film their patients or tanggal license mo. The point is you compare my helping to your helping. Come on, that's your profession, meaning you need to see your patients in order to earn, get paid. Because you are a doctor. Do you mean you see your patients for free? Lol. Kasi parang yung tono mo kumbaga tumutulong ka without filming. Hindi mo imimit ang patient mo kung walang fee. Yun. Unless you treat patients without fee. Or you are a charity doctor. Wow, and you talk about hypocrisy. So talagang dito, to be fair, maganda ang mga rebuttal ni ni Hungry Syria o ni Basil kay Doc Adam. And as of this as of this recording, wala pa ako nakikita ang post si Doc Adam na answering this, pero kumbaga masasabi nating burn, kumbaga kung burn na masasabi natin. At lalong-lalo na nga kung wala ka idea sa poverty porn, talagang mag-cheer ka dito sa ganitong post. This will be the first and last statement you will hear from me. I never knew who you are before, but nice meeting you. I was gonna send you some GCash donations, but well, I'll send it to someone deserving. Lastly, good morning mga tao. Ayun. So yun yung last na issue. Yun yung last comment ni Basil at medyo talagang umabot tayo ng 30 minutes to dahil lang ang haba po kasi na sinabi ni Basil dito. At yun nga po guys, inuulit ko. Lastly, ang commentary ko lang talaga dito. Hindi natin nababasa ang puso ng mga tao. Marahil sa mga charity vloggers, sa puso talaga nila nais nilang tumulong. Kaso nga lang po, merong konteksto o merong pong konsepto na tinatawag nga po na poverty porn kung saan hindi inaasahan or baka di po sila aware na yung mahirap po pala na i-exploit. At yung iba naman aware sila, pero dahil naman kumikita talaga sila dito, i-disguise na lang nila as charity vlogger. Mag-ingat po tayo doon. Tingnan nyo po, kung may napapanood ko yung video, ano kaya ang nasa charity vlogging ba talaga siya o nasa talaga siya, poverty porn na content or what? Diba? Alamin nyo lang po, again, inuulit ko guys, kung talagang si Atty. Libayan na mas makapag-discuss sa inyo ng ng malalim kasi medyo 30 minutes din yata yung hinabot niya doon i-explain kung ano po ang poverty porn. Sana po pakinggan niyo sa pin comment po natin sa video na to. And yun po ang comment natin. Gagawa ko po ng part 2. Usually, gagawa natin to ng part 2. Pag-usapan natin yung poverty porn. Kung paano dapat gawin. Kasi meron mga meron akong mga na-receive na comment na tutol dun sa post ko nung nakaraan na yung tungkol sa sahod ng mga charity vloggers, no. So, let's see. And again, sana umabot pa kayo dito. And wish ko lang sa inyo guys, pasensya. At syempre, huwag tayo maging judgmental. Umiwas tayo sa mga ad hominem comments sa name calling. Maging tayo, buksan natin ang perspective natin. Hear two sides para maging balance po tayo. So that's it for our episode guys. Ingatan nawa po kayo ng Diyos sa inyong paggawa and God bless inyong lahat. Bye-bye. Hey do, bye-bye.